Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Computer Communication Development Institute, Aroma and Dye, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Vice Mayor Luis Leo Sala Jr., Pilar Sorsogon, Christina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Rinovalles, sa pagtulong mabilis. Vice Mayor Dennis Escudero, Kasiguran, Sorsogon. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon. Magandang umaga Pilipinas kong mahal. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin kahit hindi tayo masyado gwapo dahil hindi pa pinapailawan dito ni Harold yung ating lightings. Kaya yan, biglang sabi ng Soreko, may liwanag ang buhay. Yan. Ngayon may liwanag ang buhay, kahapon madilim ang buhay. Habang tayo nagpo-program, biglang nag-brown out. At ilang, Harold, 15 minutes daw, pero inabot ng 45 minutes. Kaya hindi na tayo nakapag-program. Anyway, yan po ay hindi naman kagustuhan ng ating kooperatiba. Alam nyo kasi, yadi po an punto ano. Pag pirmi may brown out, kawaraan po kita san kooperatiba. Habang may kuryente, dyan nagkikita ang kooperatiba. Or gusto sabihin, sa kuryente sinda, nag-i-income. Kaya this time, kung wala kuryente, it means wala man po kikitaon ang kooperatiba. Kaya nga ni baga kalugian kang kooperatiba pag nagkakaigwa ning NGCP maghapon na brown out, kalugian po iyan kang kooperatiba. And pag may mga takod nga kay transformer, kaipuhan mag brown out, pipabayad ang mapa-brown out. Kasi nga ni, grabe ang nawawara na income kang Soreko. Kaya kahapon, 45 minutes nagka-brown out, kalugian po ini kang kooperatiba. Yan. Okay, so mga tugang, ngunyan po ay aldaw na naman in Huwebes, petsa 18 sa bulan in Hulyo. Sa aga po, possible duman kita ma-program sa Santa Magdalena. Yaon kita duman para sa tuyang coverage kang Bosaingan Festival batog po sa aga 18, 19, 20 and 21. Makover po kita kang makaganapan dyan. Kita po ang natagan ng task kang LGU Santa Magdalena headed by Mayor Mark Lozano. Salamat po Mayor sa tiwala na pigtao mo sa Bicol TV Sorsogon. At ngayon, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, torture videos inilantad sa Pogo Probe. Yan ang aking sinasabi ko eh. No joke sa designated survivor comment, ayon kay Vice President Sara. Approval trust ratings ni Pangulong Marcos bumaba, Sara tumaas. Pogo, one big happy Parmali, ayon kay Hontiveros. Pangulong Marcos, sinasapinal na ang SONA. Narito na ang kabuuan ng ating mga balitang nasyonal.
Torture videos inilantad sa Pogo Probe. Sa detalye, iba't ibang klase ng torture at pang-aabuso ang nalantad sa pagsisimula ng pandinig ng kamera sa mga krimen na iniuugnay sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO nitong Miyerkules. Halos hindi naman masikmura ng mga miyembro na panuurin ang mga video ng torture na nakunan sa mga POGO hubs sa bansa. Kabilang sa mga ipinakita ay isang babae na pinagpupukpok ng metal pipe sa ulo at katawan. Isang lalaki na kinukuryente, isang nakahubad na pinagpapalo rin ng matigas na bagay. Nasa 5 clips ang ipinakita kung saan napilitan si Lanao del Sur First District Zia Alonto Adyong na pigilan na ang panel sa pagpapakita sa torture videos dahilan naka-livestream ang pagdinig at baka may mga batang nakakapanood. Sinabi ni Fernandez na may sexual torture kung saan pinaparusahan ang mga hindi sumusunod, pero hindi na ito masikmura ng mga miyembro ng panel ay hindi na ipinakita pa ang maselang videos. Isa naman sa mga biktima ng torture ay humarap sa pagdinig kasama ang 4 na iba pa na nasagip ng mga otoridad. Ang mga ito ay nakasuot ng kulay itim na bonnet na tinakpan ang mga mukha para protektahan ang kanilang pagkatao. Sinabi naman ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez na nakakakilabot man ay krusyal na ipakita sa publiko ang nasabi mga video para maramdaman ng mga ito ang dinanas na paghihirap sa torture sa Pogo Hubs. Isinaad naman ni Presidential Anti-Organized Crime and Corruption or PAOCC spokesperson Winston Casio na ang Pogo employees ay isinasailalim sa torture kapag pumapalpak ang mga ito sa gawaing kriminal. Gayon din kapag pinanghihinalaan ng mga ito ng kanilang mga boss na naglilik ng impormasyon sa mga otoridad hinggil sa kanilang illegal na operasyon. Sa iba pang mga balita, no jokes designated survivor comment ayon kay Vice President Sara. Sa detalye, nilinaw ni Vice President Sara Duterte na hindi siya nagbibiro ng magkomento na itinilaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Matapos na kumpirmahin na hindi siya dadalo sa State of the Nation Address or SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 22. Idinaos na National Brigada Eskwela kick-off program kahapon sa Carmen National High School sa Schools Division ng Office ng Cebu Provincial 7. Sinabi ni Duterte na ito ang unang pagkakataon na nakakita siya na tuwinay inaalam ng mga tao kung dadalo ang isang vice presidente sa mga aktibidad ng pamahalaan. Git naman niya, hindi biro at lalaw hindi rin isang bomb threat ang kanyang naging pahayag. Ipinaliwanag ni Duterte na marami ang hindi nakakuha ng kanyang punto nang gawin ang kanyang komento, ngunit tumanggi na rin siyang magpaliwanag pa. Pinangunahan ni Duterte ang National Brigada Eskwela Kick-Off Program kahapon. Ang Brigada Eskwela ay ang taunang school maintenance program ng DepEd upang ihanda ang mga paaralan sa pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Nakatakda namang magbukas ang klase sa Hulyo 29 habang patuloy na umaarangkada ang enrollment na magtatagal hanggang Hulyo 26. Sa iba pang mga balita, approval trust ratings ni Pangulong Marcos bumaba, Sara tumaas. Dumaos-dos pababa ng 2 puntos ang nationwide approval ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang bumaba ng 5 puntos ang kanyang trust ratings batay sa latest ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia. Mas mababa ito sa approval rating ni Marcos na 55% noong Marso na ngayon ay nasa 53% nito sa nagdaang buwan ng Hunyo. Samantala noong Marso, ang trust rating ng Pangulong Marcos ay nasa 57%. Pero ito ay nasa 52% na lamang nitong Hunyo. Tumaas naman ng 2 puntos ang approval rating ni Vice President Sara Duterte mula sa 67% noong Marso ay naging 69% nitong Hunyo. Wala namang nagbago sa trust rating ni VP Sara dahil parehong nasa 71% noong Marso at Hunyo ngayong taon. Mula sa Luzon, nagmula ang pinakamataas na pagbaba ng approval ratings ni Pangulong Marcos na 9% o mula 66 ay naging 57%.
Ang 2 puntos ng napagbaba naman sa approval ratings ni Pangulong Marcos ay nagmula sa Mindanao na pumalo sa 38 mula sa dating 40%. Nakupo naman ni Pangulong Marcos ang 14 points increase sa National Capital Region na mula 47 ay naging 61 at ang 2-point increase ay galing sa Visayas mula 54 ay naging 56. Bumagsak naman ang approval ratings ni Pangulong Marcos ng may 13% mula sa Class ABC hanggang 3% na pagbaba sa Class D, samantalang sa Class E income bracket si Pangulong Marcos ay nakakuha ng 4%. Kay BP Sara, ang kanyang approval ratings ay tumaas ng 12%, sa NCR 16%, sa Visayas 3%, sa Mindanao habang 70% naman ang ibinaba nito sa Luzon. Sa iba pang mga balita, Pogo, one big happy, Parmali, ayon kay Hontiveros. Sa detalye, naniniwala si Senator Riza Hontiveros na may ugnayan ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa Parmali. Sa huling pagdinig ng Senado na pa oh my God si Hontiveros matapos na lumabas na kung sino-sino ang key players na nasa likod ng kontrobersyal na umano'y Pogo ni Go at konektado ang mga sangkot sa multi-bilyong korporasyon ng Parmali. Nadiskubre rin na pare-pareho aniya ang ilan sa mga incorporators, stockholders at opisyal ng Brickhearts na Pogo sub-licensee ng Zionway Technologies na pagmamayari naman ni Michael Ang. Ayon pa kay Hontiveros, nang mairehistro ang Zionway Technologies sa Securities and Exchange Commission noong Agosto 2016, lumalabas na si Rose Lin, ang presidente na asawa naman ni Lin Wizyong alias Alan Lim, na pinaghihinalaan naman nakadikit ni Yang sa mga transaksyon pagdating umano sa pag-aangkat ng shabu sa bansa. Katulad ni Gerald Cruz at Wang Zhujian, tumatayo rin umano bilang opisyal at stockholder ng Parmali Biological si Roslyn na pare-parehong sangkot din ang mga ito sa Fullwind Corporation kung saan treasurer si Lin at corporate secretary naman si Cruz noong mairehistro ito sa SEC taong 2017. Sinabi ng senadora na may inilabas ng findings ang Anti-Money Laundering Council or AMLC na may diretsong financial deal ang kapatid ni Michael Yang na si Hongji Yang kay Mayor Go mula pa noong 2021. Matatandaan na pinatungan din ng 3 counts of graft ng ombudsman ang asawa ni Roslyn na si Lin Wisyong dahil sa pagtatalaga sa kanya ni Yang bilang financial manager ng Parmali. Sa pinakahuling balitang nasyonal, Pangulong Marcos sinasapinal na ang SONA. Sa detalye, sinasapinal na lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang laman ng ikatlong State of the Nation Address o SONA sa Lunes. Sa pahayag ni Presidential Commission Office Secretary Cheloy Garafil, walang anumang engagement ang Pangulo kahapon para tutukan ang paghahanda sa SONA. Sinabi ni Garafil na personal na isinusulat ni Pangulong Marcos ang laman ng kanyang ulat para sa bayan. Sinabi pa ng kalihim na kasama sa ginagawa ng Pangulo ang pag-edit mismo ng kanyang SONA speech. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na nakatutok sa lagay ng ekonomiya ng bansa, kampanya ng pamahalaan laban sa kriminalidad at ilegal na droga ang pinagpapabuti sa buhay ng mga Pilipino ang laman ng kanyang SONA. Inaalaala rin naman ni Pangulong Marcos kung paano pagkakasyahin sa loob ng 1 oras ang kanyang State of the Nation Address or SONA. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod makalisang ilang paalaala. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort
opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have a restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. For a place to stay? Come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Issue ahora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ahora mismo. Issue ahora mismo sa Bigo TV. Issue ahora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ahora mismo. Okay, nagbabalik kita mga tugang sa satuyang programang Isyu Ora Mismo. Ngunyan na daw nini. Of course, dagos-dagos kita sa pagtratar kan mga napapanahon na isyu ngunyan na ini. Na aldaw nini, Webes na naman po. Ha?
Magiribahan kita sa programang ini. And sa ngunyan, maabot po digdi sa probinsya kan Sorsogon ang First Lady na si Liza Araneta Marcos. So ito lang po arang kung anong daraka ini pag abot niya, pag-abot niya. Siyempre, ang sigurado ka ini ang mga programa digdi na itatao o dadaron niya digdi sa tuyang probinsya. And habang pigalat si First Lady dyan sa Provincial Gym, dagos gusto magta sa programa niya to. And sa mga kaibaran ta ng media na yaon dyan sa Provincial Gym, pwede po kamo magtao or magpaabot nin live report. Hali dyan, yaon si Kaki, si Jojo, si Buddy, of course. Yaon man si ang kaibaran ta, si Papa Elmer. Kabos po, pwede po akong maglawag nin sa tuyang report. San ang mga kaganapan dyan, okay? So, standby lang po kita. And of course, mga tugang, ngunya na aldaw na ini, ano? Nagkapirang post an mauot ko pong tawaning punto sa tuyang programa. Ningani baga na post kayo na manungod sa mga illegal na sugal. Iyaw na dyan ang Tupada, Caracruz, Pula Puti. And pag abot naman sa peryahan, hayaom na ng pigapod na color game. Yung baga na mga kwatro kanto na kahoy. Tapos pigbuhian yan, pagbaba, color game yan. Siyempre, tulong kwatro kanto yan. Halimbawa, ang nagluwas puro ngaya green. Kung sanggatos ang taya mo, triple, magiging 300 ang bayad sa imo. Kaya ini na color game na ini ang madalas mahiling sa peryahan. Igwa pa nga ni kaini ang ang bola na papaturunan mo, maikot kung anong kulay ang babagsakan kaini, iyan ang gaganahon mo. Iyo man ini ang pigapod na bulahan. Yan ang apod kay ni bulahan. Yan ang pigsasabi mga tugang na dapat nang pundohon. Kaya sabi nga ni kang basahan ko ang post sa Indo kan sa tuyang kaibahan digdi na sabi niya anong apod kayo ito? Hay na ito taday mahiling ang ang pag-search. Dapat may ito na itong hanapan mo ba itong so kung saan itong mga yan ini mga tugang an nahiling tano very clear po ang chat ni ni Papa ni paring Bobot Estrupigan Laguna. Ayan. Ang post ni paring Bobot Estrupigan Laguna sabi niya kaya lang dahil ini December 25 pa yung post niya at ini sabi niya digdi sa post niya ang manungod ini sa sa
mga pasugalan. Manungod ini sa mga pasugalan na mahiling training ano yun sa post niya na hindi natin ito tolerate ang illegal activity sa syudad. Sabi niya, ito ang mariing pahayag ni Sorsogon City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Jason Oida sa panayam ng media kamakailan lang. Una nang nagpahayag si Admin Gerindola na habang kami ang nasa poder, walang illegal gambling sa syudad ng Sorsogon. Talaga lang ha? Santa Magdalena Police Chief Captain Diladja, di mo kaya ang paninindigan na ito ni Colonel Oida. Nasa larawan si Chief of Police Oida, nasa kaliwa naman kasama si Admin Gerindola, nakapulat na t-shirt habang ini-interview ng mga reporter. Ito ang panulat ni Bell. Totoo kaya na walang illegal dito? Totoo ba na walang illegal dito sa Sorsogon City? Ikaw nga ni Bagabobot ang nagpost na mismo dyan sa Bitano may tupada. This time ang pigme-mention ta is ang Santa Magdalena. Aber ang hamon ko, sisay na sa Indonesia ang natawan duman. Ano ang post na ini? Kulang ba? O magpapadagdag? Yan lang ang ating katanungan. Sabi nga ni Baga, wag na tayong magpaka-ipokrito. Wag na tayong magpaka-ipokrito sa pagiging media. Kung nakulangan, magpadagdag. Bako nang magkutak. Magdadamay pa kita ng ibang tao na para mapadagdag man lang. Wag nang ganyan. Sa post naman ni dating Kapitan Alex Nunung Soto, sabi niya sa post, Kawawang Castilla, 360,000 pesos mabayad naman para sa consultant sa ISO. Grabe na ina na paglulustay san kwarta san tawo, maske pa siguro graduate ina sin Ateneo. Grabe naman kamahal consultant. Diyos ko, maluoy man kamo sa pera kan tawo, gastuha man nindo ini sintama. Kun unahon man kuta nindo ang pangangaipo kan tawo, arog kan tubig, gabos kuta magikinabang. At uni pa, failed bidding naman. Gusto sabihon, ang masunod na sana, negotiated contract na di nakaipuan ang bidding. Aram ko lain makonsente si Go Boboy Amor at Senator Chis kan arog kaini na sistema. So ini po ang pagsasabi na na kontrata para sa consultancy kang para sa ISO. Sus, grabe kamahal kayo ni. 360,000 na ibabayad sa mga gana or para sa magiging ISO consultant. Dakulaon. Dakulaon yun na na kwarta na naman.
para dyan sa kasilya. So baad masabi naman kita, ano ha, bias naman kita. Nagbabasa lang kita kang mga post digdi. Baad sabi naman nito, bias na naman ako. Di pa. 7 katao arestado dahil sa illegal na pagtutupada. Ayan. Aabot sa 7 katao ang naaresto ng mga otoridad sa magkakahiwalay na lugar sa lungsod ng Sorsogon dahil sa illegal na pagtutupada. Nitong Hulyo 14, 2024 nang magsagawa ng anti-illegal gambling operations ang mga autoridad sa Sitio Santa Barbara, Barangay San Isidro sa Bacon District, Sitio Baybay, Barangay Rizal West District at Barangay Rawis, Bacon District, Sorsogon City na nagresulta sa pagkakahuli ng 7 kalalakihan na pawang nasa legal na edad. Kaugnay nito, ipinaalam sa kanila ang rason ng kanilang pagkakahuli at kanilang mga karapatan sa dialektong kanilang maintindihan at mauunawaan. Samantala, ang mga nasabing arestadong lalaki ay kasalukuyang nasa kustodya ng himpilan ng pulisya sa Sorsogon City para sa kaukulang disposisyon. Sa kabilang dako, nagpapasalamat naman ang kapulisan ng Sorsogon City Police Station sa pakikisa upang ang kriminalidad ay maaksyonan. Patuloy na hinikayat ng Sorsogon City Police Station ang publiko na huwag mag-atubiling dumulog o humingi ng tulong sa kanilang himpilan. Ayan, si Edna Kaki Mansera ang nagpaabot kang report. Ayos talaga si Kaki. Sabi kang sana all mag-report. So sa kunyan, bago ito magpadagos, itao nguna ang report ni Papa Maki. Special report ni Papa Maki. Papa Maki, ipasok mo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Renovalles sa pagtulong mabilis. Councilor Salvi Francillo, Municipality of Matnog. Aray at sigaw, yan ang maririnig na alingaw-ngaw. Pero walang dapat ikabahala dahil yan ay ang mga kabataang lalaki na sumabak sa libreng tuli na isinagawa sa bayan ng Bulan na tinawag na pagsulong ng kabataan bahagi 2 libreng tuli, pagkain at kaalaman ng Alpha Phi Omega na ilang taon na nilang ginagawa kasama si DSWD Assistant Secretary Unimar Escudero III na miyembro din ng nasabing organisasyon. Yearly kasi last year yaman kami din sa Zone 5 nag-operation tuli man, but dili lang ini one time kasi ang apo talagang naglilibot kami kada bungto, dili lang sa second district, even sa first district naglilibot kami doon para magpaabot sila na service namon na operation tuli. Bago isagawa ang pagtutuli ay siniguro muna na nadidisinfect muna ang mga gagamitin. Ito po sa alcohol sa kamay. Ito yung ginagamit sa mga instrument para ma-disinfection. Formalin ng mga gamit, lahat, tapos may proper na preparation, may preparation na para lain ma-contaminate. Habang isinasagawa ang pagtutuli ay kanya-kanyang reaksyon ang mga bata.
Magiro, dili aray. Meron din namang nililibang ang sarili sa paglalaro ng cellphone para hindi gaanong maramdaman ang kirot. Ano nga ba ang kahalagahan ng pagtutuli bukod sa pagbibinata at pagtangkad? Importante ang pagtutuli upang mapanatili ang kalinisan o hygiene ng isang lalaki. Hygiene, no? Basically, for hygiene. Kaya mga kaurupunta din na doktor, makapatotoo man na dapat tinuturi ang sayo na tao. Ang paraan ng pagtutuli ay inaalis ang sobrang balat sa ari na pwedeng pagmula ng sakit, kaya mahalaga din ito para mapangalagaan ang kalusugan. Proven man na nakapamayad sa health sayo na lalaki ang pag natuturi siya. Ang iyan na salud mas na papangalagaan. Para naman sa mga kabataang ito, gusto na nilang magpatuli upang maiwasan ang pangbubuli. Para di na ako pagparabansagan, para po din ako pagparabuliyon, tapos para po magalang ka. Kadalasan, umaabot sa 2,000 ang bayad sa mga klinika. Kaya naman, ang layunin ng libreng tuli na ito ay maghatid ng libreng serbisyo sa ating mga kababayan. Ang objective unang-una makahatag sin serbisyo para sa ating mga kabataan, and of course, proven man na nakapamayad sa health sayo na lalaki ang pag natuturi siya. Mula dito sa 2nd District ng Sorsogon, Maki Gomez, Bicol TV. Ang programang ito ay atid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Councilor Salvi Francillo, Municipality of Matnog. Ayan, yan po ang special report ni Papa Maki tungkol sa pangkalahatang tuli. Ayan, maraming salamat Papa Maki sa imong mga special report digdi po sa Bicol TV Sorsogon. Yan, ini nga ni mga tuga ang pigsasabi ta na I don't know kung para po sa kuya kayo na pananaw, ini na pigsasabi ninda na illegal na mga sugal like tupada, pula puti. Kumbaga sa lado kang media, ini ang pag-apod na dahil tapo aram kung talagang tunay na nininindugan ining mga kapwa ta media. O nagpapaling-paling. Dahil na po kita maging ipokrito. Dahil man po ini marainar na pasugalan, sabi nga ni kundaing bendisyon ang taas. Sabi nga ni baga, kami na ariglo na nindo. Ang media nga ariglo ha. Ang problema man kay ni mga nagkapira na media nalintiasan ko na demand. Huna mo ang operasyon kang pula puti, kang tupada, huna mo operasyon kang pugo na bilyon-bilyon ang involved. Barya-barya na involved. Ma-demand 20 mil, 30 mil. Si ina niyang garo sa ang sistema kaini, sinda na lang ang gusto mabuhay or sinda na lang ang gustong buhayon kang operator kang sadit na pasugal na ini. Kaya kung na-demand paghuna mo may outlet na media, paghuna mo dakulaw ng network, mapost pa sa social media kung ano-ano, nahuna mo tunay na naninindugan sa media. Ito pala nakulangan. Kumbaga, inabot an kaliwa, naghulat pa, nabutangan pa an kanan. Pera de los obos sa mga media. Halos po araw kainang kalakaran. Ako po bilang kapwa niyo media, mahinuyo na nakihuron sa Indo. Tantanin naman Indo. Ini na mga small time na naghahanap buhay man para sa pamilya ninda. Makauli lang ini 10 kilo na bugas, kabanga na kilo na lawlaw, o
okay na. Okay na sa inda. Pero kung lila tubta ini, pansarong sakong bugas ang hanap ta, sinda, pigmamaut lang, makauli ning sarong kilo na bugas. Samantalang kamo, ang pigmamaut nindo, sarong sako na bagas, hali dyan, sa diit na pasugalan ninda. Happy watching po kay Rose Orchids. Good morning. Issue ora mismo Bicol TV Sorsogon, Friends House at mga Sorsoganon. Kay Sister Kaki, Brad Jojo, Friend Shoni D. Alejo at Dandy. Umaga kay ganda. Happy watching mo po kay Ma'am Grace Rojas ng LTO. Good morning everyone. Kay Sir Carlito Anling Fortuno, ang Agila ng Barcelona. Good AM po, SM Sao. A blessed and fruitful day ahead. God bless and regard. Salamat po, Sir Anling. Abangan nyo ang pagbabalik ng Agila. Sabi nga, baga no? Sabi baga, kung kayo ay nangangailangan na ng pagbabago, tabi man dahil nito pagparadawdawan ini na pula puti, ini na tupada, diit nakita kang mga para patupada, titigbason pa niyo, marasa pa. Isang tabi nyo na lang yan. Kawawa naman itong mga to, naghahanap buhay para sa pamilya nila, na kahit papano may maiuwing pagkain sa pamilya nila. Tapos kamo man madiman pa ning grabe. I'm sorry to say this, kapwa komedya, aram nindo kung sisay kamo, aram nindo kung nakaabuso na kamo. Dahita na po paghalaton na may saro na pamilya, may sarong harigi kan pamilya na maglibong ang payo kung ano ang magibo sa indo. Tapos matirira naman kita, justice for my colleague. Ang kalukuhan san kulig mo, kuliglig ang nangyari sa iyo. Kaya dahil yan po ini paghalaton. Sana man lang. Okay? So mga tugang, yan po ang mga naging katiripunan kan sa tuyang mga issue sa ngunyan aldani, Webes. Sa aga po, nasa Santa Magdalena kita para sa tuyang mga coverages para kan Busayngan Festival. Sa giraray, sa ngaran kan building staff kan Bicol TV Sorsogon, maray na aldaw, asin Diyos mabalos sa Indogabos. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.